Food and Fellowship episode 43. Tatlong galing ha. Ano? Yung aso. Nakadnik. Go. Uy, maganda pala doon, may malalim. Lalim. Hanggang? Ha? Dali. Oo, saglit lang. Sige. Ay, sa harap. Kanina, mga aso. Ayun, maganda dito. Pwede kahit gaano kalayo. Walang ano. Saan? Bibidyohan? Set na yun, di ba? Malapit na yun. Go ka Earl, go ka Earl. Galang! Kaya na. Oo, dapat ganun. Uy, ayan yung maganda wo. Sunset. Nakita natin guys. Baka ano lang yun, ginano lang yun ni Diyos. Okay din pala to, parang gabi. Tsaka mura na. So, Earl. Grabe, bumili pa talaga kami ng ito. Talaga. Naalala ka ni Earl. Sabi, wala kang ano. Wala kang coke. Ano na lang. Oh. Thank you ka. Dahil dyan na, kakasama. Watch out. Ano pala maganda oral beef. Habang pinicture. Okay, 1, 2, 3, go.
Yeah, ano nga. Nag. Tingin ko. Matanda. Ito ka ako. Kulay pink lahat ng kanya. Lahat eh. Sok. May pen. May pen. May pen. Picture po sila. Ito pa. Coral B. Ayo. Shoo. Hindi yung nakaganon ako naman. Ararararara. Laro daw si Earl. Hindi ako marunong yan eh. Nek, dali, gitna ka. Uy, gitna, dali, pipicturean. Ay, pala ate. Alin? Kindahan mo yun. Sinabi ng Biblia sa Galatia chapter 2 verse 20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa isang tao na naligtas at napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sinasabi ni Pablo na ang ating buhay na dating makasalanan ay namatay ng kasama ni Kristo at ngayon ay nabubuhay tayo dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Dito binibigyan ng diin na ang pananampalataya lamang ang tanging makapagliligtas. Ang pagdaragdag ng anumang mabuting gawa at ritual ay salungat sa Ebanghelyo. Si Kristo ay pinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay nagtitiwala na ang kanyang kamatayan ay nagbayad para sa atin. Tayo ay nabubuhay sa ating laman, nagpapatuloy pa din na nagkakasala, pero ang mga buhay natin ngayon ay hindi na nakatuon sa ating makasalanang pagnanasa, kundi sa pagtitiwala kay Kristo. Ang motibo ni Jesus ay pag-ibig. Namatay siya dahil mahal niya tayo. Hindi katulad ng sistema ng batas na kailangan laging masunod, si Kristo ay isang tao na totoong patuloy na nagbibigay ng biyaya, umiibig at mayroong kahabagan.